Magandang araw. Ako po si Gas Abelgas. At ako naman po si Jesse Cruzat. Welcome po sa third episode ng Soko, the podcast. Ngayon makakasama natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, ang Chief PIO na si Police Major Filipines. Isang mapagpalat kalmadong araw po kay Sir Gas at ganoon din kay Sir Jesse. Sir, ang pag-uusapan natin ngayon with, syempre, the Gas Abelgas, yung konteksto ay yung isang krimeng nangyari involving 25 years old na babae at siya po ay walang habas at brutal na pinatay sa loob mismo ng kanyang bahay at sinamantala yung pagkakataong solo siya. So, Sir Gas, pamilyar na pamilyar sa atin itong istoryang ito, itong krimen na ito. Siguro yung unang tanong, Major, meron bang tinatawag na crime of opportunity? Paliwanag lang natin, no? Mangyayari yung isang krimen dito sa tatlong elemento. Tinatawag tayong triangle of crime. At yung triangle of crime, ito yung tinatawag natin na motive. Yung motive, ito yung offender o yung gagawa. Then naandyan yung opportunity. Ito naman yung environment. At yung target, ito yung victim. So kung mapapansin natin yung tatlong binanggit ko na yan, pag merong isang elemento ang nawala dyan, hindi mangyayari yung isang krimen. Kailangan kompleto, Sir Ines. Yes, Sir Gas. Kasi nga, dito nakikita natin, pag merong isang nawala na elemento dyan, either itong opportunity, kasi kung meron naman tayo, sabi nga natin, kung meron tayong offender o yung gagawa at mabibiktima, wala naman yung pagkakataon o yung opportunity, hindi mangyayari yung krimen. Saan po sir nanggagaling yung mga elementong ito? Sa ano po, yung sa posibleng kriminal o do sa posibleng biktima? Ito po, sabi nga Sir Gas, dito natin ipinapaliwanag kung paano nangyayari ang krimen. Kaya yung nabanggit kong tatlo na yan, binibigay natin ng DN na kung matatanggal natin yung isa sa tatlo na yan, kahit ano doon, walang mangyayaring krimen. Kasi doon sa kaso natin, Sir Gas and Major, yung biktima ay solo lang sa bahay at itong mga suspect napag-alaman na ilang araw bago mangyari yung mismong krimen, parang sumusulyap-sulyap na sila doon sa bahay ng babae. At yung araw na mismong nangyari yung krimen, na solo yung biktima, doon na nila pinasok. So pasok na pasok yung tatlong elementong sinasabi mo, Major. Tama ka, Sir Jess, kaya nga nangyari yung krimen. Nandun lahat yung elementong kakailanganin. Kaya nga sabi nga natin, kung tatanggalin natin yung isang elemento, halimbawa, sabihin na natin na naandun yung mga yung gagawa ng krimen. Nandun din naman yung biktima, pero wala silang pagkakataong gawin. Hindi mangyari yung krimen. Yung mga pagpapatrolya ng pulis sa lansangan, isang factor yan na tinatanggal natin yung tinatawag natin na opportunity. Kasi pag may pulis, kung merong gagawa ng krimen, may pulis, hindi ako gagawa ng krimen. So, kaya yung tinatawag natin na police visibility na naririnig naman natin palagi yan, yung pagpapaangat ng presensya ng pulis sa mga lansangan, napakalaking factor niyan, ma-prevent yung krimen. Para hindi ka mabiktima, dapat alam mo. Pag alam mo yung mga bagay na yung mga iba-ibang modus operandi, kasi ginagawa namin yan. Awareness, kumbaga. Yes, pag aware ka, hindi ka mabibiktima. Kaya nga, lahat ng mga iba-ibang modus operandi na na-encounter namin dyan, yung mismong gumagawa ng krimen, pinapagkwento namin kung paano nila ginagawa ang krimen. Pero meron ding krimen na nangyayari because premeditated or planado na. Yes. Totoo yun. Kasi sabi nga natin, kung meron tayong gagawang krimen, ano ba yung nagdadrive sa atin? Kung meron tayong gagawing masama sa isang tao, no? Nagagalit tayo, yung galit natin ang nagdadrive sa atin para gawin to, yung paghihiganti natin, o meron tayong ibang dahilan? Psychological, physiological ba na factor? O dalang galit? May galit ako sa'yo, may gagawin ako sa'yo. So maghahanda ako, mag-iisip ako ng bagay kung paano ko maisasakatuparan yung mga plano ko. At ito nga gagawin yung oportunidad, crime of opportunity, ay isang elemento talaga na magiging napakahalaga para dito ma-determine ng mga investigador sa kasong ipapalabas natin dito sa Soko program. Tama kayo dyan, Sir Jess, no? Nakikita nyo pag nag-iimbestiga, palagi natin tinatanong, ano yung motibo? Di ba? Palagi natin tinatanong yan eh. Anong dahilan? Ano yung motibo? Kung bakit may establish natin yan, malalaman natin saan tayo nag-uumpisa pag-imbestiga. Diba? Kung may halimbawa, may pagpatay na ginawa, tinatanong natin, ito bang tao na to ay may nakagalit ba siya? Diba?
Yun yung kung merong nakagalit, sino yung nakagalit niya? Maaari ang motibo ay paghihigante. Mga ganun. Kaya napakahalaga, ma-establish natin palagi yung motibo. Sir, paano nga nakaka-apekto yung alak at droga sa judgment ng isang tao? Kasi pwede nilang sabihin na, pwede maging excuse uminom ako, ginawa ko yung krimen, pero ang totoo, meron pa naman siyang ulirat o alam niya pa yung nangyayari. Pero dahil nga uminom siya ng alak, could be his or her excuse na sabihin wala siyang alam. Ginagamit Pwede ba ng yun? depensa. Pwede mong gawing depensa na maaaring magiging pabor o hindi paborito sa'yo. Pag inom ng alak, pag take ng drugs, ano yung naapektuhan nito? Yung pag-iisip natin, yung pagdidesisyon natin, yung ating mga pagkilos. Kaya nga, sabi nga natin, napapansin natin dyan, bakit ba yung iba na nakakainom ng alak o under influence ng alcohol at kasing na lasing? Hindi nila alam, hindi nila matandaan kung ano yung ginawa nila, Sir Gas. Sir Jesse, no? Yung iba naman, bakit nagawa mo itong ganitong krimen? Ganitong karumal-dumal na krimen? Ang sasabihin, nakadrugs ako, hindi ko rin alam. Yun ang sinasabing mga bantayan ng behavioral activities dun sa paligid para malaman. Yes, Sir Gas, tama po kayo. Ano yung practical na paraan, sir? Kanina sinasabi mo kanina na importante yung police visibility para yung mga kriminal maging aware na, mayroong presensya ng mga police, Sir Gas, sa isang lugar. Bukod doon, Major Ernest, ano yung pwede nating maibigay na tip o mga paraan para maiwasan yung mga ganitong klaseng insidente? Sabi, may kasabihan nga, di ba? Prevention is better than cure, eh. Tama. Pag alam mo, hindi ka mabibiktima. Pag aware ka dun sa mga iba-ibang mga, sabi nga natin dun, modus operandi, paano siya ginagawa, at alam mo ito, hindi ka mabibiktima. Halimbawa na lang, bigyan natin ng simple na lang na example. No? Kung meron kang bahay, no? At yung bahay mo, tinitignan mo, paano ba ito hindi mananakawan? Chinek mo ba yung mga pintuan yan? Yung mga ginagamit mo bang padlock, tama o akma? Meron ka bang dagdag na mga security measures siya katulad ng CCTV? Kasi kung walang ganon, most probably, pwedeng papasok yung bahay mo. At nandun yung vulnerability para mapasok yung bahay. Diba? Kaya nga palagi nating paalala sa ating mga kababayan, yung tinatawag nating awareness. Pag meron kayo napansin mga kakaibang mga kilos sa mga pampublikong sasakyan, di ba? May mapapansin ka, marami tayong mga sinasabi na iba-ibang modus katulad ng alupihan, ipit-ipit, ketchup, dura-dura. Ang dami niyan, pero isa lang ang ibig sabihin niyan. Bibiktimahin ka. Katulad nga dito sa insidenteng to na biktima doon sa bahay dahil yung comfort room nila naka-open sa public. At saka nakikita siya, Sir Gas, ng mga tao na gagawa ng krimen. No? Nakikita siya. Nakikita siya mag-isa, tapos nakita nyo kung sabi nga doon, base doon sa nakita natin na video, no? Itong mga offenders natin, nandun lang sa malapit sa tinitirahan niya. Namomonitor siya. Sir, yung paano natin babantayan yung pag-aasa ng isang tao, paano makaka-apekto doon sa behavior, yung sinasabing behavior cues. Unang-una, dapat maging mapagmatsyag tayo, Sir Gas. Halimbawa, tayo naglalakad tayo. May napansin tayong tao, kakaiba yung mga kinikilos niya, tingin niya. Obserbahan natin. Yan kasi yung mga possible. Unang-una, nakikita natin, nakatambay siya doon sa madidilim na lugar. Wala dumada, wala naman siyang hinihintay. Anong ginagawa niya ron? May presence niya doon ay, sabi nga natin, questionable na . Pero, sir, sa community, ano yung magagawa ng community naman as a whole para maiwasan yung ganitong crime? And syempre, meron tayong mga city ordinances. Sa palagay mo, Major, dapat bang mas pagtuunan ng pansin yon, mas bigyan pa ng ngipin para talaga sabihin natin maging mabisa yung crime prevention? Palagi kong sinasabi, dapat may pakialam ka. Di ba? Ano bang ibig sabihin doon? Crime prevention is everybody's concern. Hindi lamang to trabaho ng pulis. Hindi lang dapat nakaatang sa balikat ng pulis. Saka hindi pansarili din. Kailangan meron tayong pakialam. Pag meron tayong napapansin ng mga individual na kahinahinala base sa kanilang presensya, galaw, i-report natin sa kinaukukulan. Gamitin natin yung numerong 911. Kasi within 5 minutes darating yung pulis. Kung kailangan mo. Hindi lang pulis. Meron tayong pag denial mo yung 911, dial 2, darating yung mga fire trucks natin, firemen natin. At pag denial mo naman yung 3, darating naman yung mga medical personnel natin, ambulance. Diba? Dial 911. May sasagot agad doon.
di ba? Para makahingi ka ng tulong. Major, maganda ba yung bawal uminom talaga maging batas sa kalsada o basta sa publiko, sa lugar ng publiko para makaiwas talaga sa mangyayari ganyan o oportunidad? Alam mo, Sir Gas, meron tayong ordinansa sa Maynila. Yung tinatawag nating Revised Ordinance 5555. Ito yung pagbabawal sa pag-iinom sa mga pampublikong lugar, mga kalsada, harapan ng tindahan, bawal po yan. At kung sakaling mahuhuli ka, meron itong kaukulang kulong at tsaka multa. At ano ba yung bakit ito pinagbabawal? Hindi lang bawal kang uminom. May tamang lugar para uminom ka. Kasi dito, bakit natin pinagbabawal? Nalaman natin, itong pag-iinom sa mga kanto, sa mga kung saan-saan, ito nagiging cause ng away-away eh. Kaya nga, yung ordinansa na yun nakakatulong. Ang tawag kasi dyan, non-index crime eh. Yung mga ordinansa na yan na nakakatulong sa pulis natin para yung mga insidente na katulad na nabanggit ko sa iyo kanina ay maiwasan. Major, ano po yung sinasabing marites o CCTV, epektibo ba ito? May kulang pa, Sir Gaston yung tolits. Ano yun? Tol, anong latest? Tama. Plus the CCTV, plus marites. Naku, pag nangyari yun, Sir Gas, sigurado ako walang mangyayaring krimen doon. Ang dami magsusumbong eh. Talagang kalat na kalat ngayon yan, marites, di ba? Bakit tolits, di ba? Maraming salamat sa inyo, Major Ines. Malaking bagay ang naibahagi nyo dito sa Soko. Maraming salamat, Major, sa pagkakataon at for sure maraming natutuhan yung ating mga kapamilya, ang ating audience para na rin ma-prevent natin yung mga maaari pang crime na mangyari sa inaharap. Isang karangalan po na makapagbahagi tayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng inyong programa na Soko. Hanggang sa susunod na episode ng Soko Podcast. Ako po si Gas Abelgas. Ako naman po si Jesse Cruza. Magandang araw sa inyong lahat.